Kasi bakit hindi tama yung nakasaad sa kontrata? Teka muna, huwag ka magtatrabaho, di mabubugbog siya kasi di siya nagtatrabaho. Mapagbintangan pa siyang, pag tumakas siya, mapagbintangan nagnakaw. Dapat, ang advice nyo sa worker, uwi ka na agad, tawagan mo kami para i-pull out ka namin. Hindi pa po kasi ako natatapos, Mr. Chair. May idudugtong lang po ako, Yes, ma'am. Your Honor. Yes, ma'am. Malaki po ang responsibilidad, not only the clinic, but also the agencies. Dahil pagdating po ng doon sa host countries, the workers had to undergo also the medical check-up. Pag bumagsak po yung worker, automatic po yon pauuwiin. At sagot po yon ng agency at saka ng clinic. Kaya kami pong mga agencies, hindi po namin isusugal yung magpapaalis po na hindi po fit to work. Dahil requirement po ng host country na pagdating ay mag-undergo po ng medical check-up. And who does the medical check-up upon arrival ng ating worker? Yun pong, meron pong mga private, meron pong government. Like sa Singapore po, dinadala po nila. No, forget about Singapore. Singapore's doing good. Excellent. Wala tayong problema sa Singapore. Huwag natin idamay Singapore. Hindi, yung Dito sa kung Saudi, saan. dahil talamak yung violation. Yung sa Saudi po, wala ho akong deployment sa Saudi Arabia. O kaya nga, you're talking about something that you don't know. Hindi po, kasi po. Kasi yung binibigyan mo example, Singapore. Ang gusto ko Saudi kasi ito yung madalas na may violation. Yes, Ma'am Sermonia. Kaya, thank you, Mr. Chair. So, ganito po ang katotohanan sa mga medical. So, si worker po, magme-medical yan, magkakaroon po ng result. First po, magkakaroon niya ng pending for medication. So, ititreat po yun. I-issuehan po ng referral ng kasi po itong mga medical clinics po for Middle East, yung GCC countries, yung Gulf Corporate Councils, there are 6 countries. So pagka po, hindi po one shot na fit to work yan, magkakaroon po ng pending. Pagka po nagkaroon ng pending, i-refer po yan sa ibang specialist. Then yun pong specialist ang magdi-determine po kung fit siya or hindi. Then there are some cases din po na napepending na magkakaroon po siya ng medication. For example po, nagkakaroon po siya ng yung sa x-ray niya na meron siyang infection because may flu. So mag-undergo po yan ng treatment. For example, 1 week to 2 weeks, 3 weeks to 1 month. So, No, ma'am. Okay, napapahama tayo. Ang gusto kong malaman, kasi sabi ni Ma'am Bracero, kung kapareho din ba kasi nang ginagawa sa Singapore, sa Saudi, ganun din ba na pagdating nung worker, pinapa-medical pa rin? po, Mr. Chair, opo, kasi po, Okay, sige. Sino pong nag-medical? pagdating po dun sa bansa na How many dun po days siya- after? meron pong 1 week or 2 weeks dun po sa government hospital. Kasi po, pag po sila na fit to work, that is the time na may apply ni employer si worker ng kanyang residence permit. Yung pong tinatawag nila na Bataka Madaniya. So, kailangan po, meron pong ganoon si worker. Sorry, okay. So, pagdating niya sa Saudi, merong sa kanya, mag-check? Opo, kailangan pong idala ng employer si worker kasi may Sa isang government hospital sa Saudi or a clinic na accredited? at dun lang po sa government hospital kasi po yun po ang requirement ng Okay, sige, sa government hospital. So, what happens if pag-check nung government hospital Saudi na not fit to work yung worker? immediately po repatriation. Hindi po pwedeng mag-stay si worker doon. Kaya po kami mga recruitment agencies na fit to work na po dito. There are instances na nagiging unfit siya doon. Yun po, no way na makapag-work. Immediately po repatriation. Yun na po yung nire-report namin So ano sa nangyari? Na sa atin, fit to work, pag din sa Saudi, 2 weeks later, not fit to work. So tama yung mga sinabi man ni Jocelyn na pinipit to work dito, pagdating sa Saudi, government hospital ang nag-check ng Saudi, lumitaw na not fit to work. So, sa kasong ganon, anong nangyari sa agency? So pagka ganun po, kami po yung responsible dun sa repatriation. Macha-charge po kami dun. So, in that case, DMW or OWA, so anong ginagawa? Na ito na nga, lumitaw na. Tama na yung sinasabi ng ating mga resource personnel, particularly si Ma'am Jocelyn. Pinit to work
ng agency natin dito. Malino na dinoktor yung health certificate. Dahil pagdating ng Saudi, government hospital ng Saudi ang nagdeklara na not fit to work after 2 weeks. ipaisailalim sa medical exam yung worker. Ano pong nangyari dyan? Meron ba tayong monitoring na kapag yung na-flag down ng Saudi government health facilities na not fit to work yung ating mga worker, at ilan? Meron ba tayong bilang, statistics? Mr. Chair, napaka-importante po nun, ano? Kasi pagka unfit to work sa Saudi, for example, tapos fit to work na pinalis, unang-una po magre-reklamo dyan yung OFW natin. Dahil unang-una, bakit natin siya pinayagang umalis, tapos pagdating doon, hindi siya pala pwede magtrabaho. So, magre-reklamo po yan at magfa-file ng RB for the unexpired portion ng 2 years mismo. Kung 2 taon pa lang, hindi pa siya nakakapagtrabaho. Sasampahan po niya ng kaso ang ahensya, pati po yung employer. At dyan po, hinihir po natin. Napaka-importante po yung ganyan. Kasi recruitment violation po yun. Ang tanong ko, ilan na ba mga insidente na na-encounter ninyo na kung saan dito sa Pilipinas, the workers been declared as fit to work, tapos pero pagdating ng Saudi, dineklara siya na not fit to work. Ilan po yung mga kaso meron tayong gano'n? Mangilan-ngilan po, pwede ko pong ibigay ang datos po, Mr. Chair, at hihingin ko po yung datos natin kung ilan po yung ating isinampahan ng kaso nga. Okay, so doon sa mangilan-ngilan, ano pong ginawa natin doon sa agency? Una po, dininig po natin yung kaso. Tinignan po natin kung totoong may mali dito, no? Ang ibig sabihin, talagang dinoktor yung kanyang medical, yung pre-employment medical examination niya, yung PEME nga na tinatawag. At pag nalaman po natin na dinoktor po yun, nire-recommenda po natin kaagad na sampahan yung medical facility na gumawa po ng hindi tamang Okay, so medical far doon sa certificate. mangilan-ngilan, meron na ho ba nasampa na medical facility? Ma'am? Pwede pong madagdagan. Ganito po kasi, ang validity po ng medical ng isang OFW po na papunta po sa Middle East ay 3 buwan. So pagka po yung valid pa yung kanyang medical, hindi pa po namin ire-remedical yon kahit po na paalis na po siya. So ito po, nakipag-usap na po kami ang aming asosasyon sa mga accredited clinic po ng Middle East. They call it po GAMCA. So ang paliwanag po nila sa amin, fit to work yan nitong ganitong date, na-deploy nyo nung ganitong date. Maaaring naka-acquired na siya ng any kind of diseases or infection. Yun po yung pinaliwanag po sa amin. Kaya po, ang nangyayari po, ako po, I will speak for my agency. Pagka po ganun, bago pa po... Okay, so pag dineklara ng not fit to work, siyempre dinidescribe doon kung anong reason ba't siya dineklara fit to work. Opo, meron po. Pag sinabi lang mo, merong lung problem, heart problem, then doon yung, di ba, Yusek Olalia, doon papasok na kakasuhan nyo dapat yung clinic dito, medical facility. Now, pwede ba yung Yusek Olalia na ang mag-check na lang sa ating mga OFW palabas ay mga government hospitals, huwag dito mga clinic-clinic? Is that possible? Clinic na accredited ng DOH? Ilan po sa accredited ng DOH po ay talagang government facilities po talaga. Pero may mga private clinics po kasi, yung pong pagre-regulate po niya nasa DOH, pwede po nating ipatawag ang DOH at ilalatag po nila kung ano po yung kanilang patakaran para po sa accreditation ng mga PEME. Okay. Yan po ang gusto kong mangyari. And then, gusto ko rin po, doon sa mangilan-ngilan, give me the list of those cases. Give me a list of those cases na kung ano na nangyari. Nasampan ba ng kaso? Ang dapat sampahan ng kaso at ano na nangyari doon sa kaso? I need a list of that. Yes. Mr. Chair. Ito naman, kasi kanina ka pa. Ito siya naman po. Bago-bagong boses to si Ma'am Alicia De Volgado, President Overseas Placement Associations of the Philippines, o OPAP. Ma'am Alicia, good afternoon po. Yeah, good afternoon, Chair, and good afternoon po sa mga nandito po sa lahat. So regarding po sa medical examination, for every country po, kagaya ng Saudi Arabia, there is a specific po na medical exam na dedicated pa isang worker. If the cause of death or the cause of the repatriation po na hindi pumasa ng Saudi is beyond the examination required po,
hindi ho kasalanan ng medical clinic because wala po dun sa scope na examination na binibigay po nila. So, yun Ano po ang- klaseng examination ang ginagawa pag sa Saudi? Meron po tayong X-ray, hepatitis B, sugar, yung LDL, at saka FBS and everything. But if I can email po to sa secretariat po ninyo, ano po yung scope ng medical examination na covered for Saudi Arabia. Yun Is this lang- like an executive check-up? hindi po not limited kasi masyado pong costly na po yun pag executive or thorough medical check. Pero dito ba, thorough check-up ang ginagawa? Hindi po lahat. Hindi po lahat. Hindi As lahat? per country specific po yung medical exam required by the government and required by the GAMCA ho. Ito yung, Hindi, ang gusto ko lang, I'm not interested sa ibang country kasi wala tayong mga reklamo Yes, sa ibang okay, countries tulad okay. ng Singapore, Japan. Yeah. Wala eh. Ang problema talaga palagi, Middle East eh. So, ano ba ang requirement sa Middle East ng mga OFW natin? Anong klaseng medical check-up? I will just email po kasi hindi ko memorize po. Okay. Singapore kayo, ma'am. Taas ka ng taas na kamay. Pang Singapore yung workers. Didadagdag ko lang Ikaw, po. si Ma'am Sermonia. Doon po, balik po tayo sa usaping medical po sa Middle Ma'am, East. ano nga yung klaseng medical check-up ang ginagawa sa mga Kompleto workers po sa yun. palabas? Yun po ay... Are we talking about executive check-up? Okay po. Executive check-up na po yun kasi po kumpleto po Ano-ano yun. po, halimbawa? Nandun po ang X-ray, nandun po ang hepatitis A, B, C, nandun po ang VDRL, nandun pa po ang lung sa X-ray, iba't iba pong klase ng X-ray. Physical examination, meron din po sa heart. Most especially po, pagka po yung above 38 years old, nire-required na po yan ng ECG. Nire-required na po yan, ano yung sa heart ate? Yung complete examination po about sa heart. Yung pong blood chemistry po, madami po yan. So, meron yung complete Yes, blood chemistry. it's like a executive so lahat ng po ng checkup. lab test. Yes po. Okay. So, Pati po sa physical examination, Mr. Chair, karamihan po may bumabagsak po sa psycho, yung psycho test. So yun po, hindi na po namin... hindi, yung pang Saudi po, pang Saudi. Ang Yan na nga po, yung so, psycho complete lab test, psycho test, psycho test, x-ray. X-ray, HEPA, ABC, yung pong lipid profile, yung sa heart po, meron din po yung sa complete physical examination. Yung Stress test meron po. Pagka po may nakita something sa heart, Okay. i-require po yan 2D echo, stress test. Meron din po yung complete blood counts. Meron din po yung drug test. Kompleto po yan, Mr. Chair. Ang nakikita po namin na ano po siguro dito, katulad po nung nakipag-usap po kami sa association po ng medical clinic. So, kung siya pumasa sa complete blood test, x-ray, hepatitis, heart, stress test, etc., parang sounds to me like an executive check-up Opo, na. pati po VDRL. So, yes, bakit pagdating ng Saudi, dinideklara ng not fit to work? Mr. Chair. Meron man nadideklara not fit to work. Opo, mangilan-ngilan po yon. Kaya nga po, Kaya nga po, anong nangyayari Ang sa inyong ginagawang investigasyon? ang paliwanag po sa amin ng medical clinic na inaccredit po ng GCC countries, yun po na medical fit to work. Pero dumaan na po ang ilang araw, ilang buwan, dahil 3 months po yung validity. Ang isang tao daw po ay maaaring maka-acquired ng infection or Okay. any kinds of diseases within 24 hours. So doon po sa not fit to work na inilalagay sa certificate kaya siya ipinapauwi, ano po ang sinasabi doon? Bakit? Anong reason? Tulad sinabi Ito mo, po. nakalagay may virus, bacteria ba? Okay. Karamihan po na nagiging findings ay sa lungs po, sa x-ray po. Meron po siyang... Sa lungs? Opo, meron po siyang infection. Kasi po unfit doon, hindi po yan ma-wave. So ibig sabihin, yung lungs x-ray dito, o yung lungs, pag-check sa lungs niya dito, pasado siya. Pagdating doon, nagkaroon ng infection yung lungs niya. Paano nangyari yun? Dito po niya nakuha na yon, Mr. Chair. At pangalawa po, yung hepatitis. In a span of 3 months, agad-agad magkakaroon siyang problema sa lungs? Yun po ang Come on. Yun po ang sinabi sa amin. Next time ng- siguro
Comsec, mag-invite tayo ng mga medical experts dito. Cardiologists, yung experts yes po. sa lungs. Kasi I don't believe that in span of 3 months, nagkaroon agad siya ng problema sa lungs. Yun po Ano yung, yan, naninigarilyo siya ng 5 packs a day na sigarilyo. yun po yung Kaya paliwanag po bago sa siya amin. ma-deploy, sige niya, maninigarilyo muna ako. Mr. Chair, dahil nga po kami... Kahit nga yung maninigarilyo ng 5 packs a day, abuti ng taon bago magkasakit sa lungs. Ito, 3 months, magkakasakit na agad sa lungs. Yun po... Something's must be wrong. Talaga pong nakipag-usap po kami, nakipag-dialogo po kami sa accredited clinic ng Middle East. They call it GAMCA. At alam niyo po, Mr. Chair, ito pong Ministry of Health ng GCC countries ay bumubisita po dito sa ating bansa. Nakikipag-coordinate po yan sa DMW, saka po sa Department of Health. Chine-check po nila yung clinic kung nakakapasa Sige po. sa Sige, standard. granting, totoo yung mga pinagsasabi mo, bla 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 Ay, bla. totoo po yun, Mr. Okay, Chair. kaya nga, ngayon, ito yung sinasabi ko naman sa DMW at sa OWA. Dumadaan sa butas ng karayom yung ating mga OFW sa medical check-up. Pero hindi nagsasubmit ng health certificate ang mga employer. Paano kung yung employer may sakit sa TV? Nahawa siya doon. That could be possibility. So that's why from now on, kung merong medical check-up, malinis yung ating OFW, babanggain niya na malinis na health certificate ng employer. Ganon din, ipa-check din kung may topak ba sa uling employer o matino. Mind you, meron isang kaso na napauwi yung isang OFW dahil may topak yung kanyang amo, gumagawa ng kabalastugan. So napauwi. And then after a few months, 2 or 3 months, dumating yung kanyang replacement para doon sa same amo. For the second time, tinopak ulit yung amo, ginawang kabalastugan yung OFW natin. Napauwi ulit yung OFW. And then, kumuha si employer ng replacement. Dumating yung replacement after 2 months, doon pa rin sa may topak na employer. Again, napauwi ulit. Kumbaga, paulit-ulit na lang yung cycle. Yun yung sinasabi ko. So, dapat, from now on, kailangan yung mga employer, check din natin yung kanilang police backup. Dapat magkaroon silang police clearance, psychiatric exam, pumasa sila. Tapos dapat meron silang health certificate na wala silang sakit. Is that a possibility? Not a possibility. We have to do it. Patagal ko nang sinasabi. Yes, Mr. Chair. Ang isa pong ginagawa natin ngayon, kinakausap din natin yung agencies kasi may mga sitwasyon, in fact, madalas, hindi alam ng worker kung sino yung employer niyang pupuntahan. And we have to reverse that trend. Dapat pag alis pa lang dito, kilala na natin yung employer para masagawa yung nababanggit ninyo, tignan yung track record ng employer. Meron kasi tayong whitelisting na pwedeng i-apply dun sa mga employer. Ibig sabihin, hindi kailangan antayin na magkasala sila, i-clear natin kaagad sila kung maganda ang kanilang track record. So yun po ang sinasagawa natin ngayon. Mr. Chair. Pinakamabilis niyan, Secretary Kakda. Lahat ng mga employees sa Saudi na gustong mag-hire ng Filipino workers, may listahan naman yan, di ba? Mag-apply sila. Paano natin nalalaman na yung isang Saudi household na nangangailangan ng Filipino workers, how is it being established from first to finish hanggang sa magkaroon sila ng worker na? Paano po? Mr. Chair, kami po ay meron tinatawag na counterpart agency po doon. Yun po yung aming ka-business partner. So, ang main roles po nitong aming counterpart agency po doon is to select the best and the good and qualified employers. So, kaya po... Hindi, kaya nga po, kailan po nalalaman. So, nag-a-apply po itong mga employer. Opo. Mag-a-apply sila sa FRA Opo. na I want a Filipino worker, ganon. Opo. So, pag anong screen ang ginagawa ng FRA? Sabi mo, the best and the brightest? So, Hindi po. Ayun po nga, the good and qualified employers. so paano nalalaman kung good and qualified employers yung pupunta ng ating OFW? Alam, Mr. Chair, meron po kasing na pinrescribe na polisiya ang Ministry of Interior kung sino lang po yung qualified mag-hire ng workers. So, nandun na po yung
salary bracket, ano yung status po niya pagdating sa finances, yung po mga ganon. So, yun po, chine-check na mabuti. Dahil Kaya nga po, ma'am, okay, sige. Kung chine-check po yun, kung nasusunod po yun, wala na sana mga namamaltratong OFW. Wala na sana namamatay na OFW. Wala na sana nagreklamo na OFW hindi na sweldohan. pangalawa po, So, ibig sabihin, ma'am, hindi na susunod. Maraming mga employer dyan sa Saudi na may topak. O ba't napupunta sila doon sa may topak? So, ibig sabihin, hindi din undergo itong tinatawag na neuropsychiatric exam. Yung ating mga kababayan, pag bago pumunta doon, nag-undergo. Pero itong mga employer, hindi. So, from now on, ang gusto ko, lahat ng employer sa Saudi, bago sila makatanggap ng worker natin, health certificate. Pangalawa, yung neuropsychiatric exam, pumasa sila. Financial, may kakayahan sila. And then number 4, meron silang police clearance. Mr. Chair, maganda po sana iyan, ano. Kaya lang po, alam po ng ating DMW, yung dating Department of Labor. Yan po ang naging dahilan bakit po binan ang HSW sa bansa po ng United Arab Emirates. Ano HSW? Household Service Worker. Kasi po, meron po silang tinatawag na Act of Privacy na hihingan po ng bank account, picture ng family. Ito po ay hindi po pinapayagan ng Sharia Court. Yung pong ganitong polisiya. Yung bank account. So how about health certificate? Yung po maganon. Ang masasabi ko lang po bilang presidente po ng Licensed Recruitment Agencies na nagdi-deploy po ng domestic service workers ay ang bawat ahensya po ay dapat po may pag-uusap sa pagpili ng qualified na employers. Kaya nga po, define qualified. Oo nga po. Doon na nga po papasok nyo, sabi ko na baka walang kakayahan, walang pera, kasi ang dami kong mga complaint na natatanggap po OFW, hindi na papasweldohan. Number 2, yung ating mga OFW na reklamo dahil yung kanilang amo may topak, may sira sa ulo. Kung yan ay nag-undergo ng neuropsychiatric exam, so hindi nakapasa yun, di hindi na sana. Mr. Chair, Naabuso yung ating OFW. pwede po akong makapagdagdag. Yun po kasi... Ano pa idadagdag nyo na? Yun po, yung sa hindi po nakakasweldo, yun na nga po, dapat po talaga merong talaga pong strict monitoring itong si agency po dito sa Pilipinas sa nadi-deployed. Kasi po... Ma'am, monitoring, nahirapan nga kayo eh. Diba? Hindi naman Dapat po ma'am sa screening. Hindi po mahirap, No, Mr. Chair. dapat i-screen Hindi nyo po po. mahirap. I-screen nyo po muna kung may capability ba magpasweldo itong si amo, number 1. Number 2, kung itong si amo ay malusog ba, tulad niyan, yung pala merong sakit sa TB. Dineklara dito na fit to work, nag-x-ray sa chest, lungs, all clear. Pagdating doon, nagkasakit ng TB. Ibig sabihin, yung amo niya may sakit ng TB, nahawaan lang siya. Kaya after a few days, dineklara siya. After 2 weeks, dineklara siyang not fit to work. Di ba? Sabi niyo kung minsan after 2 weeks pa, paano kung malala ng TB nung yung amo? Di 2 days pa lang, kakapit na yon. So yun ang sinasabi ko. Dapat talaga, DMW, i-implement na to, meron din screening, thorough screening sa mga employers. Mr. Senator, I think we are both on the same track kasi nga, yung sinasabi ko po kanina, ang isang malaking problema, hindi alam ng worker kung sino yung employer niya bago pa siya umalis ng Pilipinas. So dapat kilala na natin, makita na natin yung track record as you mentioned, yung job description ng worker dapat malinaw, yung number of household members. Kasi po, di ba, dito sa Pilipinas, malinaw kung sinong employer. Hindi susunod yung kasambahay kapag nag-uutos, hindi employer. So, dapat malinaw po kung sino yung mga kanyang employer at yung track record ng employer. We fully agree, Mr. Senator. Yan na po yung sinasagawa natin ngayon and hopefully mag-materialize na itong efforts natin in the next few weeks and months na matitinong employer ang pupuntahan ng mga kasambahay natin. That is true. In my experience, marami sa mga worker natin na nakalagay sa kontrata ang kanyang amo, mag-asawa, tapos isang anak. So, sabi ni OFW, okay, good. Pero pagdating ng Saudi, yung pala, 12, 15 tao ang kanyang alagaan. Wala sa kontrata. So,
that should have been avoided kung meron kayong sinasabi mong monitoring to make sure na yung nakalagay sa kontrata ay tama at identified yung pupuntang employer days before. Hindi yung on the same day darating si worker, mabubulagan na lang siya, ang daming trabaho pala nag-aantay sa kanya. At may topak pa yung amo, may topak pa yung mga anak ng amo, etc. Yes, ma'am. Tama po yung sinasabi nyo. I fully 100% agreed. Nangyayari po yan. Meron pong mga element of surprises na ginagawa ang mga employers. Nakalagay naman po doon, nakasaad po doon sa kontrata, ilan yung aalagaan, ilan yung members of the family. Pati nga po kung may kalimbawa, may pets, may aso, may pusa nakalagay. Yun po ay totoo pong nangyayari na ito po, sasabihin, ang dineclare ng employer, 2. Pagdating pala doon, 4. Tapos i-declare niya, ganito lang yung sukat ng kanyang bahay. Nung pala, may 3 floor, may 3 palapag. Yun po, ang briefing po namin sa aplikante, ito yung nakalagay sa kontrata mo. Anything na ma-violate dito, huwag kang magtatrabaho. Kasi, bakit hindi tama yung nakasaad sa kontrata? Teka muna, huwag ka magtatrabaho, di mabubugbog siya kasi di siya nagtatrabaho. Mapagbintangan pa siyang, pag tumakas siya, mapagbintangan nagnakaw. Dapat, ang advice nyo sa worker, uwi ka na agad, tawagan mo kami para i-pull out ka namin. Hindi pa po kasi ako natatapos, Mr. Chair. Sabi mo kasi huwag ka magtatrabaho. Di magtatrabaho yung worker, di ba patukan, di ba di ka nagtatrabaho? Hindi po, Mr. Chair. Ang sabi po namin, huwag kang magtrabaho, magpasoli ka sa agency at huwag kang magpapa-redeployed. Kailangan makauwi ka kasi in good faith ka na pinadala namin doon na ito yung tatrabahin mo, tapos doon pagdating hindi. So, nakalagay naman po kasi yun, Mr. Chair, sa kontrata, saka sa bilateral agreement, kung ano po yung tamang kontrata. Yun nga po, ginagawa ng worker yon, nagsusumbong po sa inyo. Opo. Bakit marami pa rin mga worker natin na hindi inaksyonan yung ganong klaseng reklamo na hindi nasusunod ng kontrata hanggang sa makarating po sa programa ko. Ang masasabi ko lang At po, ang iba pa nga sa inyo, magsasabi, nag-iinarte ka lang, sige magtiis-tiis ka. ang masasabi ko lang po doon ay pakinggan yung sinasabi ni worker. Paano yung mga agency, mga alipores mo, mga kasamahan mo na hindi nakikinig? Ano magandang gawin doon? Yun nga po, alam po nila ang kapupuntahan nila. Ano pa yung kapupuntahan nila? Yun po, makansela ng lisensya, masuspende. Kaya po, ang sabi nga po namin, So paano natin maiwasan yon? kaya nga po, ang sabi namin, pag nagsabi si worker, kasi ang worker po, pag kaya niya magtrabaho ng 2 years, Hindi, paano natin anong kailangan natin gawin para itong mga agency rin po kayo, no? opo, Yung mga katulad mo, kabaro mo ng mga agency na kapag nag-complain ng worker, kailangan sila umaksyon. How can we make them oblige? yung to police our own ranks, ganun po. Ay, marami po kaming isinasagawang ganyan. Yun nga lang po, ito po ay nai-report na namin ng ilang beses sa DMW. And then, anong ginawa ng DMW? Alam niyo po, ang sinasabi sa amin ng DMW, i-report niyo nga si ganon, si ganyan. Kami po ay hindi makapag-report na yan. Kaya ang sabi po namin, ay inyo na lamang pong tingnan. Sa totoo lang po, Mr. Chair, ang DMW talaga pong luto kami sa pangaral. Marami naman po talagang ahensya dito na hindi po maipakita yung president. So, kung di mapakita ang president, ba't napigyan ng lisensya? Hindi po, nung pong nag-apply ng lisensya, andun po yung president. Pero ngayon po nag-ooperate na, hindi na po makita Ma'am, sa meeting si president. kaya- Mga representatives na lang Kaya, po ma'am, yung isang tanong ulitin pinapadala. ko. Interested ako ng gusto yung, how can we make these agencies na sumunod doon sa gusto kong mangyari na kapag at kayo po mismo nagsabi na kapag yung worker, pagdating niya sa kanyang deployment ay hindi, nakita niya hindi sinunod yung kung ano yung nasa kontrata before she left here, magsumbong at yung agency mag-action. Paano natin maobliga yung agency na makapag-action? Kasi marami sa mga agency hindi uma-action. Nagbibingi-bingihan lang. Kaya po sila ay nasususpende, nakakansilahan po ng lisensya. Napaka-stricto po
ng rules ng DMW. Yun po ay Kaya nga po, marami na suspindi, pinag-usapan natin mortal kanina. sin po yun. Mortal sin. Opo. Okay. Sige. Sabihin natin, mortal sin, sige, nasususpindi. Kaso po, nangyayari pa rin paulit-ulit. So para sa kanila, yung suspension, baliwala yun. Kasi nga mag-a-apply lang sila para ma-lift yung kanilang suspension at malilift yun later on. O dili kaya pag nakansila yung kanilang license, mag-open sila ng panibagong agency using a different name and then the same people running it. Didiretso na kita. Ano kaya kung mumultahan at ikulong yung mga katulad ng kabaro ninyo na hindi nga sumusunod? Okay ba sa'yo na makulong ka? Kung ano po yung nararapat, kami po Payag ay ka. kami po ay susuporta sa inyo. Good. So gawa tayo ng batas. So okay sa'yo, susuporta ka. Kung tama po yung magiging batas. Siyempre, gagawa ba kami ng batas na hindi tama? Gagawa kami ng batas para tama. At Para sa paggawa po ng batas ay maging member po kami ng technical working group Of po course. ninyo. Kaya nga pag gumagawa salamat po, sa salamat. paggawa ng batas, nandiyan yung lahat ng stakeholders kasama para Kasi mapag-usapan, po, baka po yung pag batas. sinabi kong nag-a-agree ako kay Senator Tulfo, baka ako naman po'y bitayin nila. Yes, ma'am. Sige. Okay, salamat po, ma'am Lolita. Ano niyo po si General Sermonia? Pamangkin ko po. Okay, sige. Ma'am Alicia? May dadagdag ko lang po kay Secretary Cacdac. Dati po kasi sir nung mga yung domestic helper or household service workers, bago po ma-authenticate dati ng kontrata, meron tayo itong employer's information sheet. Ando doon yung pangalan ng tao, ando doon yung employer, ando doon yung pangalan ng asawa niya, nando doon kung ilan ang anak niya, pati edad, ando doon kung working yung asawa niya, nando doon po kung ilang square meters po yung bahay niya, ando doon kung ilang floors, ando doon din po kung ilang kwarto, ilang sala, ilang banyo, at kung meron na siyang katulong o wala. Kasi depending on that, pag nakikita po natin na 8 miyembro ng pamilya, isa lang ang katulong, ay hindi kakayanin na isang katulong yun, lalo pag 3 palapag po yung bahay. Just imagine. So, dati po hindi ho ina-approve ng yung office po natin doon sa Riyadh or wherever po, pag sobra-sobra na po yung miyembro ng pamilya. Nandoon po yun, kasama po sa tinatatakan po ng verified dati sa amin noong araw. Ngayon po, sana may balik po natin doon. At sana kung meron tayong screening committee na dapat hanggang dito lang ang anak. Kung hindi, dapat 2 katulong na kukuhanin. Kasi hindi kakayanin niya na isang katulong yung ganyang klase, sitwasyon ng bahay. Pangalawa po, halimbawa yung sinasabi kanina ni Senator Torpo na recycle lang po yung nangyayari. Binigyan na, bumalik, binigyan ulit, bumalik. Sana po matakal ko ng mungkahi kay DA Arnel pa dati na kung meron po, sir, nag-uusap tayo dyan eh. Sinasabi ko sa inyo na sana kung meron po tayong monitoring din po sa polo offices natin, lahat yung nagre-reklamo doon at valid yung reklamo nila, sana ma-blacklist natin, do I say the blacklist? Sana ma-watchlist natin yung employer na hindi na makakuha ng yung tao na yon na may red flag na kagad, uy, si Abdullah Abdul Aziz, ito yung katulong niya, 2 buwan lang. Bakit nating bibigyan ulit ng katulong ito? Pangalawa po, yung nakpapansin ko lang, recommendation ko, matagal na po. Ganun, bakit patuloy pa rin nagbabiolate yung mga alipores mo, yung mga kabaro mo? Sir, kasi hindi po nila alam. Halimbawa po, itong si FRA, kumuha dito sa agency na ito, yung employer na ito, na blacklist na siya sa FRA na to, ang dami pong FRA sa Saudi Arabia. Kung wala pong monitoring, makakalipat po siya sa ibang FRA. At itong FRA na to, iba naman ang agency niya sa Pilipinas, hindi, wala pong kaalam-alam din po yung agency, na dadamay lang po dito. So, nare-recycle lang po yung problema natin. Sana po nasa polo natin kung may sistema tayo na lahat nandoon sa shelter na may mga reklamo, may mga hindi nakatapos ng kontrata, hindi binayaran ng sweldo, sana meron na rin po tayong monitoring doon na, hey, kasi kung kami po wala po kaming kakayahan, kasi kung pupunta po sa amin at galing sa ibang agency, malamang ho sa hindi po namin alam yung background ng employee. Thank you, Ma'am Alicia. Mr. Ignacio, bagong sagutin, tama nga naman yung sinasabi niya, meron siyang point, good point, na lahat ng napunta sa shelter, nire-record sila yung reason kung ba't sila napunta sa shelter, sino kanilang amo, especially kung sila ay minaltrato, iba-blacklist na yung amo na yon at never ever na sila mabigyan ng worker natin.
Ang nangyari in the past, nabibigyan pa rin ulit. Yun ang sinasabi namin. Nag-agree sa akin si Ma'am Alicia kasi meron tayong experience niyan. Pinull out yung ating worker na punta sa shelter, and then after a few months, nagkaroon ng kapalit itong employer, same pa rin, manggagaling sa atin. So, yun na naman mangyari, maabuso ulit, pull out. And then may kapalit, another worker na naman natin, maabuso ulit, pull out. So, how can we avoid that? Thank you, Mr. Chairman. Katulad po nung binanggit niya, Deputy Administrator pa lang ako. Ako po, pagod ang kakakausap dito sa mga ito dahil nga, ito, I hope that you, with all due respect, we have addressed a number of problems through legal remedies. But we have to remember, this is a business. Therefore, business solutions should be in place. Imagine nyo, Mr. Chair, this is we're churning out trillions of pesos. But the operations is still mom and pop. What am I trying to say? Kung ikukumpara natin sa mga malalaking kumpanya, for example, Jollibee, McDonald's, meron itong operating manual eh. So, ang nangyari po sa kanila, dahil wala silang protocol na strictly sinusunod nila, depende ngayon kung ganong kagaling yung nailalagay na tao because walang nasusunod na standard na operating manual, which I have been strongly recommending. So, kung ito po, maipatutupad, marirequire yung binabanggit ni ma'am na maliliit na agencies, hindi po makakapasa. So we can, mai-streamline natin only to the very responsible, professionally run agencies at hindi ho tayo yun po yung kanyang binabanggit. Kasi kung may susulpot, parang kabuti, makakapasa yan eh. Pero ang operating manual, mahirap pong mabuo kasi mga ganyang kakapal yan. And they have to pay. They have to pay. Mahal yun. So if that will be required, only the capable agencies, the professionally run agencies will survive. Doon po nang gagaling, katulad doon sa kanila, kaya nangyaring ganun, wala kasi silang malinaw na hindi nga ho kami tinawagan eh. Kaya ako tanong sa kanila, bakit hindi nyo kami tinawagan? We could have been ready Mr. there. Ignacio, Thank you. okay. Sige, maganda yung point mo. Ang sa akin, tulad na nabanggit nga ni Ma'am Alicia, yung mga OFWs natin na nadadala sa shelter dahil meron silang reklamo sa kanilang amo, dapat na-flag down na naba-blacklist na yung amo na never ever again sila ay makakatanggap ng Filipino worker. Yes, Yes, Secretary Mr. Tacna. Chair. Yan po ang ating sistema sa ngayon. Meron tayong whitelisting and blacklisting mechanism. Blacklisting pag sila'y lumabag. Whitelisting, tinitignan natin yung track record nila. So tama po kayo, kung merong repatriation record po yan o welfare record, hindi ho natin pinapayagan. Yun yung sa whitelisting side. At yung nabanggit yung kanina, Chair, yung kailangan ng makauwi, wag nang patagalin makauwi, yung ating command center on a monthly basis, mga 1,000 ang napapauwi ng ating repatriation command center. At tama po kayo, wag nang patagalin pa kasi konting reklamo lang can breed disharmony at posibleng maging distress situation. So 1,000 po yan. That's the system that works, Mr. Chair. Pero ako rin po magpapakumbaba at magsasabi, there is a part of this that needs improvement. Merong mga 1,000 naliligtas on a monthly basis na papauwi thanks to the recruitment agencies kasi hindi naman ho lahat yan ay shouldered ng gobyerno yung pagpapauwi. Napapauwi rin ng mga nare-regulate. Pero kailangan lang ho natin dagdagan at palakasin talaga ang sistema para masalo yung mga falling through the system. Thank you, Secretary Kaktak. Ang sa akin din, Secretary Kaktak, dapat magiging stricto rin tayo sa monitoring. Sabi mo nga na yung mga employer na nilayasan ng ating mga OFW dahil nga sa hindi maganda pagtrato sa kanila, mabablocklist yun at hindi na makakatanggap na worker natin. We have to make sure kasi may nakakalusot pa eh. Meron nakakalusot but we will tighten the system. Tatlo po ang wina-whitelist, blacklist natin. The Philippine agency, the FRA, and the employer. So we vow to improve our system. We humbly seek time on this. It will be sooner than later, Mr. Chair. Thank you, Secretary Kaktak. Nasa yung Myriad Agency? Yung Myriad Agency. Can you submit to us the results of PEME of Ms. Reolid? Opo, sir.
Okay, sige. Sige, last na lang po, Ma'am Lucita, and then I will suspend para makauwi na kayo at susunod yung mga taga-NBI naman. At Pa po, Sec Hans, Yusek Bernard, and Chairman Mr. Senator Tulfo. Ito pa din po yung nangyayari. Ito pong si employer Muhammad na blacklist na. Therefore, he's not allowed na makakuha ng housemaid. Ang nangyayari po kasi, makakakuha pa din siya pero ang magi-sponsor na po either yung anak or yung members of the family or kaibigan. Kapag ka po may mga ganito pong pangyayari, ay dapat po magkaroon din ng kaukulang parusa yung pangalawang employer na nag-connive sa unang employer. So nangyayari po ito kaya hindi po maputol-putol itong mga violators na employer na pag na-blacklist na itong madam at saka yung sir, may anak pa, may kapatid, meron pang kakilalang matataas na tao. Yun po, pag nasugpo po yun, ay napakalaking tulong na mare-realign po lahat itong violation. Salamat po. wow, that's very good. Yeah. So kaya nakakalusot dahil may reklamo kay Mr. at kay Mrs. And then ang gagawin, yung si anak naman ang magre-request at mag-sponsor. So dapat yun, meron tayong sistema na para ma-monitor natin, makita natin na, uy, itong pong si yung Mr. and Mrs. at saka anak, magkaisang bahay lang. Or sometimes, kukunin ni anak, si anak mag-sponsor using a different address, pagdating kay anak, ipapasa sa kanyang parents. Mr. Chair, ang nakikita ko pong solusyon dyan, yung binanggit ko kanina, dapat nakatakda na kung sino yung employer. At may instruction doon sa worker natin na huwag kang tumanggap ng utos sa tao bukod sa pangalan na binanggit. At kung ikay nakatanggap ng utos ng iba pa sa iba pang tao, ayan na, yung sinasabi nyo kanina, Mr. Senator, ay meron ng diferensya and therefore kukunin ka na at ipapauwi. At may penalty na doon sa agency. Yun po nakikita ko at this stage, Mr. Senator. Papangalanan natin kung sino yung employer at doon lamang siya tatanggap ng instruction o yun yung kikilalanin niyang authority at wala nang iba. Kaya't hindi po makakasama doon yung mga blacklist natin nung nakaraan. Okay, that is the reason I'm going back again doon sa sinasabi ko na merong tumatawag a few days after na makarating yung ating OFW doon sa kanyang deployment. Kasama doon sa pagtatawag, kumusta ba yung accommodation, yung kontrata mo ba nasusunod, yung address na nakalagay sa kontrata, yun din ba? Kasi ang nangyayari, ang mag-sponsor ay si Abdul, kaso siya ay ma-assign sa bahay ni Muhammad. Di ba? So, dapat meron tayong mekanismo na kapag, para hindi mangyari yun, at meron monitoring, at kapag naganap nga itong ganitong klase insidente, agad-agad pull out. Wala nang marami pang salita. Yes, ma'am. Sir, for the courtesy of time, nag-submit na lang po kami kasi bago isa-isahin ko po yung recommendations po ng association namin. O, sige, Hindi ma'am. na po tayo matatapos. And Tama. one last thing na po, sir, yung Musaned po, which is a partner also ng pag-issue po ng contract. Kasi nabanggit niyo po kanina na marami pa rin tayong kababayan na hindi nakakatanggap ng sweldo. Part po nung Musaned, nung in-explain po sa amin is, pag nag-apply sila ng visa, nandoon po yung bank account ng employer that Musaned has the right to suspend or frozen the account pag hindi ho nila nabayaran yung sweldo ng domestic helper. So gusto ko lang malaman sana kung may implementation natin doon na, kasi may right yung Musaned na frozen yung account ng employer pag hindi niya binayaran yung sweldo. How come na meron pa tayong umuwi na hindi nakukuha ang sahod when the Musaned had the right to withdraw from their account na para ibayad dun sa sweldo po ng mga hindi nababayaran na SSW. Yun lang po yung gusto kong malaman kasi it ended up dito minsan yung bayaran ng sweldo and everything when there is a right ng Musaned to freeze their account for non-payment of salaries. It's a part po yung ating agreement with Musaned. Thank you. Thank you. Point well taken. Again, bago ko i-suspend ito, monitoring talaga upon arrival
ng ating OFW. Kasi kung ginagawa yan, strict compliance, wala nang OFW na hindi maswelduhan, wala nang OFW na maabuso, wala nang OFW na uwi dito ng bangkay na. Wala kasi doon pa lang sa first day or first few days, may kita agad ng ating OFW yung problema. Hindi na sunod kontrata, yung amo ay stricto masyado, malupit, mapanakit, etc. On the first few days, pull out agad. Hindi na susunod kontrata dahil imbis na 2 lang alagaan ko, 3 at isang floor lang, 3 floors, tapos 50 na pamilya, meron 3 anak, yung 2 pa doon, special child. Yun lang, masusunod yan kapag mangyayari yan na wala nang mga OFW natin na maabuso, mapapauwi dahil sa pagmamaltrato if masunod yung strict monitoring.